my beloved Boss Mike Severa. Ay nako mga kababayan. Anyways, sa mga gustong mamasyal, oo, Big D Travel and Tours ha. Pagka kayo niloko niyan, ako magpapalit ng pera nyo. Oo, para hindi kayo maloko at ma-scam. Ito sigurado, mga kababayan. Mga boss ha, yan ha, puntahan nyo yan. Kung gusto nyo ho na na mamasyal. Para sigurado, walang perwisyo, para smooth yung inyong pagta-travel, para walang stress. Big D Travel and Tours, mga kababayan. Ha? Ni Pangulong Bongbong Marcos, galit na. Kung hindi madadala sa usapan, mapipilitan daw ang Pilipinas na bawiin ang ugnayan nito sa China. Yan ang matapang na babala ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. kasabay ng kanyang talumpati sa Australia. Para bigyan yun, no? Kita nyo, no? Tapang. Galit na eh. ng mukha ang balita. Mobile Journal, Julie Baiza. Tapang! John Jeans, Boss Marlon, foreign policy compels us Bernard, to cooperate Unica, with them on matters where our Lunita interests Batang, align, shout out. to respectfully disagree on areas where our views differ, and to Be push like back water. when our sworn principles, such as our Mga kababayan, may napansin ba kayo sa speech ni Pangulong Bongbong Marcos? May napansin ba kayo? Alam niyo yung nginig, nanginginig. Alam niyo yung yung hindi naman ganyan magsalita si Pangulong Bongbong Marcos no? Kalmado pero eto kahit kalmado yung pagsasalita niya, Mike Barsaga. Bilintik, makikita nyo nang may nginig. to cooperate with them on matters where our interests align. See? Nakita nyo, alay? Alam niyo yung ganyan kasi yung mga tulad naming mga disente. Naloko na. Diba? Kahit na anong pilit mong maging kalmado, lalabas pa rin yung galit, yung ngit-ngit no? Our independent foreign policy compels us to cooperate with them on matters where our interests align, to respectfully disagree on areas where our views differ, and to push back when our sworn principles, such as our sovereignty, our sovereign rights, and our jurisdiction in the West Philippine Sea, are questioned or ignored. Ito ang posisyon. Ano, no? Halatang halata mo. Hindi lang doon sa message niya, pinaglalaban niya yung teritoryo natin, mga kababayan. Yung emosyon ni Pangulong Bongbong Marcos ang pinansin ko dito. Diba? Ibang klase yung emosyon. Ibang klase yung gigil. Ganun ba talaga yung mga social manggigil? Naloko na. Kasi si Duterte pag nanggigigil, lahat minumura no? Pati Santo Papa. Diba? Ni Pangulong Bongbong Marcos sa usapin ng China at Pilipinas. Sa kanyang talumpati sa Lowy Institute Forum sa Melbourne, Australia kahapon, muling iginiit ng Pangulo na handa siyang dumepensa at hindi isusuko ang alimang bahagi ng ating teritoryo, partikular na sa South China Sea. Hindi isusuko ng Pangulong Bongbong Marcos. Ito ang kaibahan ni Digong na idol ni Mike Barsaga. Siya idol nating si Pangulong Bongbong Marcos, Antonio Marabut. Bakit? Kita nyo, ang Pangulong Bongbong Marcos, pinaglalaban yung teritoryo natin. Ang dating Pangulong Duterte, pinamimigay yung teritoryo natin. Naloko na. I will kill you. Ang layo, di ba? It is unfortunate that despite the clarity provided by international law, provocative, unilateral, and illegal actions continue to infringe upon our sovereignty. Nginginig talaga yung boses ni Pangulong Bongbong Marcos. Banat boy, Ilocano ka rin ba? Okay ni Nam? Diba? Our jurisdictions. Sa kabila ng mga ito, bukas pa rin daw ang pamahalaan na makipag-ugnayan sa China para sa mapayapang pagresolba sa issue. Sa sit-down interview, hindi na iwasang itanong kay PBBM ang kapansin-pansing mas matapang na paninindigan niya laban sa mahakbang ng China kung ikukumpara sa nagdaang administrasyong Duterte.
Kapansin-pansin ang mas matapang na paninindigan ni Pangulong Bongbong Marcos. Kumpara dito, paano nyo ikukumpara? Huwag nyo na ikumpara. Naloko na. Ba't nyo ikukumpara dito? Traidor to, traidor. Naloko na. Masyado lang kayong binulag sa pakitang tao, mga kababayan. It wasn't a matter of policy choice. It is the duty that I took on when I came into office, and I continue to see it that way, and I think that every Filipino sees it that way, and they depend and they expect their leaders to fulfill that duty, to Correct. Opo. be true to their oath, to defend the republic and its territory. And Ay, Mr. President, mukhang kayo lang ho yung gumagawa niyan. Yung dati hong Pangulo, hindi ho. Oo, hindi. Ako hindi ko ho naramdaman. Pakiramdam ko, inuto-uto lang ang mga Pilipino. Alam niyo ho yung iba, yung sinasabi sa ginagawa. Ganun po yung dating Pangulong pinalitan nyo. Naloko na. its people. Kasunod niyan, humarap din si Pangulong Marcos sa Filipino community sa Melbourne. My presence in Australia will only be meaningful if I... Ngayon pansinin niyo yung speech niya dyan. Kumpara doon sa una niyang speech. Nung binabanatan niya yung yung China. Tingnan niyo to. Pansinin niyo. Kung may nginig. Ako napansin ko eh. Pansinin niyo Given the opportunity to meet with you, to spend time with you. Di ba masaya yung boses niya? Kasi masaya yung topic niya. Kasi kaharap niya yung mga kababayan nating mga Pilipino doon sa Melbourne. Mga kababayan. Inilatag sa kanila ni PBBM ang agenda na humikayat pa ng investors mula sa Australia. Be meaningful if I am given the opportunity to meet with you, to spend time with you. Aking mga kababayan. Inilatag sa kanila ni PBBM. Walang nginig, di ba? Yun yung pagkakaiba, Beverly, boss. Boss Joe Padilla. Yan ang presidente. Yun na nga. Ang agenda na humikayat pa ng investors mula sa Australia at palakasin ang pagtutulungan sa defense at security. Sa ngayon, higit 400,000 Pinoy ang naninirahan sa Australia. Mobile Journal Julie Baiza po, hatid ang... Hay, nako. Ayos, di ba? Yan ang presidente. Yan ang presidente, mga kababayan. So, eto na. Dito na tayo sa... Wala nang alam nyo kasi ganito. Alam nyo ba kung bakit nila pinipilit pa rin yung pulboron-pulboron? Kahit butata na yan, kahit wala nang napatunayan dyan. Alam nyo? Kung bakit nila pinipilit? Sige nga, kung alam nyo, chichismis ko sa inyo. Naloko na. Sabi ni Boss Kirby, wala na silang mai-content. Pwede. Oo, pero hindi yan. Ganyan ang president. Sige, i-comment ninyo kung alam nyo. Wala na kasi topic, sabi ni Boss Daniel. Di. Para mailis ang gentleman agreement. Pwede. Polboron chismis, sabaw po. Yan, boss. Sinabi mo pa. Pero pwede. Pero hindi yan. Para sirain ang kredibilidad ng buong mundo. Para feeling relevant pa rin sila. Naku, gusto pa nila open si Sara Mau. Wala na kasi silang maibato sa Pangulo. Yung medyo malapit-lapit, di ba? Marites ba? Naku, hindi. Marcos yan. Oo. Please, please help me remove my name on the chat area. Bakit? Sino ba yan si Mila Arucan? Anyway, mga boss, maraming salamat sa inyong pagsama, pagsuporta, walang sawang pakikinig sa ating mumunting channel. Muli, Mike Cervera po, lagi nagpapaalala, mahalin natin ang ating kapwa, ipagdasal natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon, at magandang gabi sa amandako ng mundo naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Our beloved Boss Mike Cervera.